Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ang
Isaias 7:10-14. At ang Panginoon ay muling nagsalita kay Ahaz na sinasabi, humingi ka ng tanda mula sa Panginoon mong Diyos. Gawin mo itong kasinlalim ng Sheol o kasintaas ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi ako hihingi ni susubukin ko man ang Panginoon. At kanyang sinabi, dingginin niyo ngayon o sambahayan ni David, maliit na bagay ba sa inyo ang pagurin ang mga tao na inyong papagurin rin ang aking Diyos? Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ang pinakadakilang grasya ng Diyos. Ang grasya ay ang pabor o kabutihan ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat tumanggap dito. Ito ay kusang ibinibigay ng Diyos sa nangangailangan kahit hindi humihingi nito. Tayong lahat ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin ay ipinangako niya na siya ay mananahan sa atin. Ito ay ginawa niya sa pagsusugo ng kanyang anak na si Jesus na ipinanganak ni Birhen Maria. Sinabi niya na ang ipapanganak ay tatawaging Emmanuel. Ang ibig sabihin ng pangalang Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Awit 24:7-10. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan, at kayo'y maitaas kayong matatandang pintuan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon, malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon, makapangyarihan sa pakikipaglaban. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan, at itaas kayong matatandang pintuan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kaluwalhatian. Tanggapin ang hari ng kaluwalhatian. Ang anak ng Diyos na nagkataong tao, ang pinakadakilang grasya ng Diyos na ipinanganak ni Birhen Maria. Siya ang hari ng kaluwalhatian, ang Panginoon na nakipaglaban at nagtagumpay para sa ating kaligtasan. Siya ay tinatanggap sa paraan ng pananampalataya. Iniutos ng Diyos na tayo ay sumampalataya sa Kanya at mag-ibigan sa isa't isa. Ang tumutupad ng Kanyang utos ay nananatili sa Kanya at siya sa Kanya. Nakikilala natin na siya ay nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na Kanyang ibinigay sa atin. Roma 1:1-4. Si Pablo na alipin ni Hesukristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos, na kanyang ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay. Ito'y si Hesukristo na Panginoon natin. Si Hesukristo ang anak ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na isinilang mula sa binhi ni David. Siya ang handog na ibinigay ng Ama para sa ating kasalanan. Siya ay binuhay na muli ng Ama mula sa mga patay bilang patunay na siya ang anak ng Diyos. Siya ay tinawag na Kristo dahil siya ang pinahira ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng kapangyarihan at kabanalan. Mateo 1:20-25. Samantalang pinag-iisipan ni Jose ito,
ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Pagliligtas at presensya ng Diyos. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos upang tayo ay iligtas sa kasalanan. Ang kahulugan ng pangalang Jesus ay ang Panginoon na nagliligtas. Ang Panginoong Jesus ang Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ang pagliligtas at presensya ng Diyos ay tinatanggap tangi sa paraan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Natupad ang kasulatan kay Kristo. Ang Panginoong Jesus ay namatay at muling binuhay ng Ama. Sinabi niya noong siya ay muling nabuhay, ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.